Yun. So, tuloy po tayo, no? So, minsan parang ang hirap tumayo o lumaban sa mga trials, temptations, no? Pagsubok sa araw-araw na buhay natin, even struggles, no? Yung meron pong labanan, no? Sa utak natin. Yung puno ng mga tempting thoughts o kaya naman po ay patuloy po tayo nahihirapan na magbago sa mga habits natin na matagal na talagang nagagawa kasi habit nga no? So minsan napapansin natin na unti-unti na tayong bumabalik minsan sa choices natin, yung mga link choices natin o nako-compromise pati faith natin. No? Kung tayo ba to o ikaw ba to, so kailangan natin to pakinggan. So ang message po na ito ay para sa ating lahat na makakatulong sa atin kapag natutunan nating i-apply ang truths na ibabahagi ko po sa gabing ito. Sa tulong ng Holy Spirit, babaguhin po tayo ng Panginoon. No? So bilang mga Kristiyano, lahat po tayo ay may laban na kailangan pagdaanan. No? Laban sa temptations, struggles, depressions, trials, at kung ano-ano pa. Yung mga sumusunod na 5 simple habits po na ito ay simple lang pero powerful habits na makakatulong po sa atin para palakasin ang ating mga spirito at ma-overcome ang mga trials and temptations at mapalakas natin yung mga spiritual nating na buhay. No, ngayon po, pag-usapan natin ang mga habits po na ito at kung paano natin ito i-apply sa ating buhay everyday para mas mapalakas natin ang ating mga pananampalataya. So pag-usapan natin ngayon ang 5 powerful habits na magpapalakas sa ating spiritual na pakikipaglaban, no, against temptations, to overcome trials, struggles, even depression and anxiety. No, so again, powerful habits to overcome temptations and strengthen our faith. Number 1, no, know the word of God. So bakit ka ba mahalaga na alamin natin ang salita ng Diyos? So, ang kaalaman po natin sa Word of God ay nagbibigay sa atin ng kakayanan na matukoy natin ang kalooban ng Panginoon upang masunod natin ito, kaya't nagiging mas madali po para sa atin labanan yung temptation. No? Sabi ng Psalms 119 verse 11, I have hidden your word in my heart, that I might not sin against you. No? So, si Jesus mismo, ginamit niya yung salita ng Diyos upang malabanan ng temptation during ng kanyang 40 days fasting. No? So, hindi dahil siya ay anak ng Diyos o dahil siya ay may karanasan, no? Kaya po niya nalabanan ang temptation. Sabi sa Matthew 4 verse 1 to 4, di ba? Then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. After fasting 40 days and 40 nights, he was hungry. The tempter came to him and said, If you are the Son of God, tell these stones to become bread. Jesus answered, It is written, Man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. So, kung nais po natin maging matatag laban sa tukso, maglaan po tayo ng oras araw-araw upang magbasa at magnilay-nilay sa salita ng Diyos. No? Alam po natin na minsan naagaw na po ng yung oras natin naaagaw na po sa pagiging busy sa trabaho, negosyo, sa pamilya at kung ano-ano pang dahilan, no? Kaya tayo nawawalan minsan ng oras at panahon sa pagbabasa ng Bible or devotion. Yung regular na pagninilay natin, makakatulong po ito upang mapalakas yung spiritual natin at malabanan natin lahat ng mga temptations ni Satan. Kaya kung di natin naaralin ang salita ng Diyos, di tayo nakakapag-personal devotion, or hindi natin nakakabisado yung verses, ano yung huhugutin natin sa isip natin kung wala kang ganang magbasa ng Bible during your temptation. Lalo na during temptation, hindi ka naman nagbabasa ng Bible. Diba? During pains or suffering, umiiyak ka lang. Diba? Parang wala kang kagana-gana magbasa. But dapat itulak natin yung sarili natin. No? The more po dapat tayo nakakaranas ng trials and temptations, the more po tayo nagbabasa ng Word of God. Na kailangan nating ibato kay Satan like what Jesus did. No?
So, yung nakaraang week, no, ng life group natin sa adult, na wala namang boys, pero girls lang. Diba? Sabi ni Sister Mary at that time, pagka merong pandaraya or condemnation si Satan, batuhan mo ng word of God, no? So, you will remind yourself and you will remind Satan. Diba? So, si Satan kasi mahilig siya magbato sa atin ng past natin. Diba? Pero siya, batuhan natin siya ng kung anong future niya sa nakaparusahan niya, no? Sa panahon ng kaparusahan niya. Yun. So, yun. Again, number 1, what are the 5 habits to weaken temptation and strengthen our faith? Number 1, know the Word of God. So, kailangan alamin natin ang salita ng Diyos. Hindi lang basta alam mo lang, yung thoughts lang, but you also, kaya maganda nga nag-memory verse tayo. Minsan, di lang natin alam exactly yung verse, kung ano yung book. Pero yung thought nun, alam mo. So, much better din makabisado din natin kung saang book part yun. No, hindi siya madali. Kaya nga pag binabasa natin Bible, better na paulit-ulit natin basahin. Hindi lang natin dinadaanan kasi pag dinadaanan lang natin, wala talaga maiiwan. Walang rema, no? Kumbaga, pag kumain ka ng pagkain, pag minadali mo, hindi mo na-enjoy yung food kasi minadali mo. Di ba pala pagpapasok ka ng school dati, pagka yung tipong 30 minutes lang yung kilos mo, tapos, wala ka ng time para nguyain na maayos yung food. Nabusog ka lang, pero hindi mo naranasan yung sarap ng pagkain. Parang ganon. So, minsan madalas sa atin na, ay, kailangan ko magbasa. Parang nagiging obligation yung pagbabasa ng Bible, which is hindi dapat. Dapat, maging parang opportunity sa atin na maaral yung salita ng Panginoon, mahimay-himay natin yung Word of God at manamnam, no? Matikman natin ng totoo yung salita ng Diyos para mas magkakaroon ng rema sa atin. Hindi lang basta binabasa. So yun, know the Word of God. Number 2, be mindful of the company you keep. Malaki pong epekto ng mga taong nakakasama natin o nakakasalamuhan natin sa ating buhay, whether sa trabaho, sa negosyo, no? Sa family, friendship, marriage, intimate relationship, at kung saan-saan pa. So, sasabi sa 2 Corinthians 6 verse 14, do not be unequally yoked with unbelievers. Siyempre, hindi naman natin mapipili kung sino makakasama natin. Diba? Pamilya mo, hindi mo naman pwedeng tanggalin sa buhay mo kasi kadugo mo yan, diba? Ganon. So, piliin natin ang mga relasyon na papalakas sa ating pananampalataya at iwasan natin yung maugnayang maghahatak po sa atin papunta sa kasalanan o mako-compromise yung faith natin. Napakahalagang mahalin natin sila, pero kailangan nating magkaroon ng pag-iingat kung paano natin i-handle yung relationship natin na pwedeng makaapekto sa relationship natin kay Lord. Kung ang mga sasamaan po natin nagiging sanhi po ng pagkalugmok natin or matalo tayo o matukso tayo sa kasalanan, no? Kailangan nating limitahan yung influence nila sa buhay natin. Or maybe we can remove them totally. Pero syempre, katulad ng sinabi ko, pagkapamilya mo, asawa mo, anak mo, hindi mo naman pwedeng tanggalin yan sa buhay mo. But you can limit yourself. Pero kung yan sa workplace, hindi mo rin naman sila pwedeng tanggalin totally. Pero you can limit yourself. Boundaries. Yon. We have to put boundaries para hindi tayo ma-compromise. Yung utak natin, hindi tayo ma-compromise. Diba? Yon. That is number 2. Be mindful of the company you keep. So, wala tayong magagawa kung kasama natin sila araw-araw. But, yun. Maintain mo na lang yung peace of mind mo. At the same time, limit yourself na makausap sila, no? Or yun nga, may boundary at saka yung peace na dapat nating panatilihin sa atin para hindi tayo mahulog sa kasalanan or sa trial. Ma-overcome natin yung temptations. Kasi madalas sila yung magiging cause ng pagkakasala, di ba? So, mas better magkulong ka na lang sa kwarto
Kaysa kausapin sila kasi puro problema lang naman yung sasabihin nila sa'yo. Parang ikaw na nag-absorb lahat. Although, hindi ko naman sinasabing masamang makinig, no? But sometimes, puro reklamo. May mga taong ganun eh. Yung puro reklamo lang. Wala nang magandang sinabi, no? So, nangyayari, pati ikaw, parang ang bigat na ng pakiramdam mo. Parang ganun, no? So, yun. Number 3, commit to prayer. So, ang panalangin po ay paraan ng pakikipag-connecta natin kay Lord, syempre. No? Ito po ang pagdepende natin sa Panginoon na siya lang yung lakas natin, siya lang yung wisdom natin at power natin. Sabi sa John 15:3-5, remain in me and I will remain in you. For a branch cannot produce fruit if it is severed from the vine. So, dapat maglaan talaga tayo ng oras every day to pray, no? No? Yung dapat lagi tayong connected. Hindi tayo dapat disconnected. No? Ang panalangin po ang nagpapalakas sa ating mga spirito at kaluluwa. Kaya tayo po nagiging mas matibay laban sa mga tukso at kasalanan. Kasi palagi tayong nagpe-pray. No? Dapat ito po kasi yung paraan para lumakas yung relasyon natin sa Diyos. 'Di ba? 'Di ba sa relasyon, 'di ba? Sa lahat naman ng relasyon, pag walang communication, nanlalamig. Yon, nanlalamig ang relationship sa lahat ng mga relasyon, whether sa mag-asawa, sa mag-ina, sa magkakapatid. Pag hindi nag-uusap, parang hindi mo nakilala kung ano nang update sa kanya, di ba? So, mas magiging malayo yung pakiramdam nyo sa isa't isa. So, para mas maging matatag po ang ating mga pananampalataya at ma-overcome natin yung mga temptations and trials sa buhay, kailangan natin connected lagi tayo kay Lord. So, sabi nga, ang prayer po ang hininga ng buhay spiritual natin. Kung di talaga tayo hihinga, di ba, physically, mamamatay tayo. So, same thing sa ating spiritual life. Kung di tayo magpe-pray, talagang mamamatay yung spiritual life natin. No? Hindi lang manghihina, mamamatay. No? Sa kasi sa pagbabasa ng Bible, parang pagkakain ka, pag hindi ka kumain, manghihina ka physically. So, same thing sa physical, sa spiritual food natin, which is the Word of God, manghihina tayo spiritual pag hindi tayo kumain. And the worst, pag pinatagal natin, pwede rin tayong dalhin sa kamatayang spiritual. Kasi di ba, pag matagal kang di kumain, pwedeng mamatay. Di ba? Yung iba, yung tinatawag na anorexia. Sa psychological problem. Yan, anorexia nervosa, anorexia bulimia, yung mga different kinds of psychological problems sa pagkain. So, bandang huli, yung sakit na yun, nagdadala sa kanila para mamatay. So, yun. Ang isa sa mga artista, nakalimutan ko yung pangalan ng artista na kilala na namatay sa anorexia. So, yun. So, that is number 2. Commit to prayer. So, number 1, number 3 na pala yun. Number 1, know the Word of God. Number 2, be mindful of the company you keep. Number 3, commit to prayer. And number 4, learn to recognize the importance of your mindset and thought. No? So, yung mindset ay nagtatakda kung paano ka magre-react sa mga pagsubok sa buhay. Kasama na rin po dito ang trials and temptations. Diba sabi sa Romans 12 verse 1-2, therefore I urge you brothers and sisters in view in God's mercy to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. So, yung proper mindset natin, according to Romans chapter 12, verse 2, we do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of our mind. So, i-renew natin yung isip natin through the Word of God, through prayer, at pagtatakda ng mga iniisip natin na ayon sa kalooban ng Diyos. So, kailangan natin palitan yung negatibo into positive. No? Palitan natin yung mga masasamang iniisip natin, yung mga bagay na nakikita natin o pinapanood o mga bagay na tinitingnan. Kaya talaga madalas ang tao nahuhulog sa kasalanan because of what they are looking. Yung mga pinapanood, pinapanood or pinakikinggan, yan, 'di ba? Yung ibang tao, 'di ba?
nade-depress lalo pagka nakikinig ng love song, yung mga broken hearted, ganun. Di ba? Kaya lalong nade-depress kasi nakikinig ka pa ng love song. Agoy. Di ba? So lalong imbis na masaya ka naman kanina nung nakaranig ka na love song, nalungkot ka. Di ba? So better makinig ka ng worship. Iiyak ka pero kay Lord, di ba? So yun. Palitan natin yung pag-iisip natin, no? So ako this week, kausap ko sa Ate ID, yung depression ko iba. Kung ano nung pinapasok ng kaaway sa akin. Minom ko na ng pampatulog para tuloy-tuloy na yung tulog mo para magana, di ba? So grabe ang attack ng demonyo sa utak. Bakit? Kasi yung utak natin talagang pag nagbabasa ka ng iba, although nagbabasa ka ng word, meron ka pa rin nababasang iba. Parang iba talaga tapos aside sa nararanasan mo, dagdag pa yung nabasa mo, wala na. Lalo ka na nabigatan, no? So, ni-remind ako ng Panginoon na ang tao, lalo na Kristiyano, kaya namang baguhin ni Lord, katulad ni Apostle Paul, 'di ba? Nagbago naman si Apostle Paul Na Saulo siya dati, naging Pablo, 'di ba? Na kahit mamamatay tao siya, kaya siyang i-transform ni Lord. Basta si Holy Spirit ang may kakayahan na mag-transform ng tao. Kasi hindi natin talaga kayang baguhin yung tao or yung mga taong nakapaligid sa atin. Na sila yung nagko-cause ng pain natin. Pero si Lord, may kapangyarihan siyang baguhin ang puso ng tao. Amen. So, not by might, not by power talaga. Hindi natin kayang baguhin ang tao, but si Lord kayang baguhin ang puso ng tao. No? So that is number 4. No? We have to learn to recognize the importance of our mindset through mindset and thought life. Kung paano tayo nag-iisip, no? Pagka meron ako nakita sa Facebook, yung snowflakes, no? Hindi ko na picturean Nung sinabihan niya ng I love you snowflakes, tapos sila tiningin na sa microscope. Ang itsura ng snowflakes, napakaganda. No? Tapos yung isa naman na snowflakes, sinabihan ng negative words. Pagtingin sa microscope, pumangit yung itsura niya. So the same thing, no? Totoo naman, ang laki ng effect ng negative words sa tao. So the same thing, ang laki ng negative effect ng negative thoughts sa atin. 'Di ba? Kaya pala ina-attract din natin yung negative things sa buhay natin. Kaya pala maraming tao nagpapakamatay. Ang daming mga tao parang the more na sinasabi nilang malas ng buhay, lalo naging malas. The more na sila nagrereklamo, the more na naging magulo yung buhay. So, yun, may spirit kasi. Yung sinasabi ng bibig talaga natin, ginagamit agad ni Satan para i-accuse tayo sa harapan ng Panginoon. 'Di ba? Kaya napakahalaga ng maayos na mindset natin sa buhay. No? Number 5 and last, guard your heart and emotions. Ang puso ang pinagmumula ng buhay. Kung ano pong pinapasok natin sa ating mga puso, malaki po ang epekto nito sa ating mga ginagawa or mga actions. Sabi sa Proverbs 4:23, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. So maging maingat po tayo sa mga bagay na pinapanood natin, pinapakinggan, iniisip natin. Iwasan ang mga impluwensya na magtutulak po sa atin patungo sa temptation. At dapat maging tiyak po tayo na ang puso natin nakatuon lang sa layunin natin sa Diyos. Kung ang ating emotion po at puso ay kabaliktaran yung pagsunod sa kalooban ng Panginoon, magkakaroon tayo ng lakas para tumayo at lumaban sa mga tukso. No, kung yung puso natin naka-align sa will of God, mas kaya nating labanan lahat ng temptations and trials. No? The more tayo na-depress, the more tayong natutokso, the more tayong
the more tayo dapat nananalangin, nagbabasa ng Bible, nagbabantay sa ating mga emotions. The more tayo nagpapatugtog ng worship songs. No? Imbis na maglungkot-lungkutan tayo ng awitin sa mundo, manalangin, mag-renew, no? Tayo ng ating mga pag-iisip. Amen? So alam ko, hindi lang po ako nakakaranas nito, karamihan sa atin nakakaranas nito for the past weeks. Amen? But God is reminding us again, no? Hindi katulad ni Jesus na hindi dahil matagal ka na sa faith, hindi ka na kayang atakihin ng demonyo. No? Dahil malalim na ang pananampalataya mo sa Diyos, hindi ka na atakihin ng demonyo sa utak mo, sa puso mo. No. Hindi po assurance ito. 'Di ba? Kaya nga, ito po yung 5 habits na kailangan natin sa ating mga buhay everyday. Habits means palagian. Kaya tayo na-atake ng demonyo kasi yung habit na ito na minsan nawawalan tayo ng gana. No? So again, number 1, know the word of God. Alamin natin ang salita ng Diyos, aralin natin, kabisaduhin natin at least 1 verse at a day, or kung di natin kaya, once a week, mayroon tayong makabisado. Number 2, be mindful of the company you keep. No? Kung hindi natin kayang tanggalin dahil pamilya natin, mahal natin sa buhay, lagyan natin ng borderline, no? Katulad ng topic natin about narcissistic personality disorders last week, mga spirit. No? Lagyan mo ng borderline, lagyan mo ng peace of mind yung puso mo, yung isip mo. Number 3, commit to prayer. So, dapat lagi natin i-commit yung sarili natin sa prayer, no? Through the help of the Holy Spirit na pangunahan tayo. Kasi minsan yung prayer, hindi na pinangungunahan ni Holy Spirit. Hindi ko sinasabing masama, but much better pa rin yung pinangungunahan tayo ni Holy Spirit sa prayer. Number 4, learn to recognize the importance of your mindset and thought life. No, dapat tingnan natin kung ano yung dapat nating baguhin sa pag-iisip natin. Pagka may negative thoughts, tanggalin na natin agad. No? Palitan natin ng positive through the Word of God. And number 5, guard your heart and emotions. Ito po madalas nating hindi mabantayan. Masyado tayo emotional bilang mga babae. Normal po yun sa ating mga sistema. But, yun, no? Sabi ng Bible, above all else, guard your heart, for everything you do flows from you. For Proverbs 4:23. So napakahalaga na bantayan po natin yung mga emotions natin. Yes, maapektuhan tayo. Yes, makakapag-react tayo. Pero kailangan natin bantayan. No? Bantayan natin para hindi tayo tuluyang mahulog sa kasalanan, hindi tayo mahulog sa ma-overcome natin ang trials and temptations. No? So yun po yung 5 habits na hindi lang basta simple. No? Hindi lamang po siya simple habit. Actually, hindi nga siya simple. Medyo mahirap siya talaga. But we have to fight for this. No? Kasi kung hindi natin paglalabanan, hindi natin gagawin, wala. Atake ng demonyo sa puso at isip natin, wasak talaga. Kaya maraming Kristiyano, bumabagsak sa pananampalataya, maraming Kristiyano, nahuhulog sa tukso because of this. Hindi nakapagbantay. Kaya sabi ng Bible, watch and pray. Napakalaga manalangin, magbantay. No? Hindi po siya simple. Simple kung titingnan, pero ang hirap natin gawin. No? Madalas natin na nagpe-pray ka naman, pero minsan talagang nagmamadali na nga lang. Di ba? Ganon. So, anytime naman, wala namang sinabi si Lord na, tuwing umaga ka lang magpe-pray, Pero yun mahalaga, nagbabantay sa prayer. No? So, ito yung magpapalakas sa atin, mga spiritual na pamumuhay, para malabanan lahat ng temptations and trials. Yung pagiging grounded sa Word of God, no? Yung founded tayo sa Word of Truth, at maging maingat po tayo sa mga taong nakapaligid sa atin. Yung maging consistent tayo sa prayer, ito po yung mga
mga hakbang natin na makakatulong po sa atin para mapalakas ang ating mga pananampalataya at mapigilan ang mga tukso. Kung nais po natin magkaroon tayo ng pagbabago sa ating mga buhay, mag-start po tayo ngayon. So, gamitin natin lahat ng mga habits po na ito, no, at kailangan natin simulan, isama sa daily routine ng ating mga buhay. Gamitin po natin yung principle ng Panginoon na magbabago po sa ating spiritual na kalalagayan. Hindi natin kailangan magtagumpay mag-isa. Kasama natin ang Panginoon sa bawat hakbang ng ating pananampalataya. Kaya magsimula tayo ngayon na ipagkatiwala natin ang laban natin ulit si Lord. Ang laban natin sa pananampalataya sa tulong ng Panginoon. 'Di ba? Sa Joshua 1:9. God will fight for us. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Diba? Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome. Yes. So, yung example, perfect example talaga ni Kristo. Na na-overcome niya ang temptation through the Word of God, through prayer and fasting. No? Kaya tayo nanghihina spiritually kasi hindi na natin nagagawa yung mga bagay na ito. Kaya pala tayo natatalo ng Satan at nagiging emotional tayo masyado because of this. No? Kaya pala kaya normal naman. Hindi ko sinasabing hindi normal, no? Normal naman sa tao, tayo bilang mga tao, na pag inatake tayo ng demonyo, malulungkot ka, malulugbok ka, pero malalabanan natin ito sa tulong at biyaya ng Panginoon. Katulad ni Jesus, naranasan niya during prayer and fasting na magutom. Hindi naman maiwasan kasi nasa physical body si Lord. Tayo, nasa physical world. We are in the spirit. We are still in the physical body. We are, 'di ba, nakikipaglaban pa tayo sa spiritual realm. No, hindi pa tayo sa langit. Wala pa tayo sa langit. Ang perfection natin makukuha natin sa langit, hindi po sa mundong ito. Pero habang tayo po ay lumalakad sa ating mga pananampalataya dito sa lupa, normal makakaranas tayo ng atake ng demonyo, normal na may atake ang temptation, normal na may trials and sufferings, but sa tulong at kahabagan ng Panginoon, through these habits na sinabi ko po, malalagpasan po natin ang lahat ng bagay. At hindi po natin pwede ipagmalaki kung gaano tayo katagal sa ating pananampalataya o dahil leader ka or whatever your position is. Si Jesus, hindi niya po pinagmalaki kay Satan yung position niya bilang Son of God. But, nilabanan niya si Satan sa temptation ni Satan. Binatuhan siya ni Satan ng Word of God. O, diba? Si Satan, nakala mo, no? Puro lang makamundo ang ibabato, but he also used the Word of God. Same thing sa atin. Minsan gagamitin din ni Satan yung Word of God para lokohin tayo because Satan is deceitful. No? Kaya kailangan founded tayo sa Word of Truth. Na pwede kasing i-twist ni Satan ang salita ng Diyos. Tama ba? No? Hindi porket Word of God, tama agad. Diba, shinare ni ganito. May narinig kang preaching. Nag-share siya ng Word of God, ay tama naman. Pero tingnan mo nga kung tama ba talaga. Baka naman may twist yan. Di ba? So, aralin natin. No? Kaya mahalaga yung foundation natin sa truth, sa Word. No? So, yun lang po yung ang Word of God tonight sa atin ng Panginoon. Kung sino po may impact and testimony, welcome po ang lahat.